Bagamat malayo ang tsansang makapasok sa bansa ang Ebola virus na una ng tiniyak ng DOH, hindi pa rin inaalis ng ahensya ang ilang mga hakbang para sa pag-iingat. Bahagi nga nitong tuloy-tuloy na surveillance at monitoring sa sakit sa Uganda at Congo. Kabilang din ang requirements ng ahensya sa mga biyaherong papasok ng Pilipinas na sagutan ng Health Declaration Form sa egov.ph. Narito ang kabuuan ng balita. Nananatiling binabantayan ng Department of Health o DOH ang outbreak at mga kaso ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo o DRC at sa Uganda para matiyak na walang makakapasok na virus sa Pilipinas. Bahagi ng mga ginagawang hakbang ng DOH ang mas mahigpit na surveillance na ginagawa ng Bureau of Quarantine o BOQ sa lahat ng mga entry point ng bansa. Ayon sa DOH, kinakailangan munang sagutin ng mga pasahero ang health declaration form sa etravel.gov.ph bago bumiyahe pa Pilipinas. Sakaling manggaling sa bansang may naitalang Ebola case kahit pa 21 araw na ang nakalipas mula nang manatili sila doon, bibigyan pa rin sila ng red QR code kung saan dadaan sila sa arrival screening at didiretso sa BOQ. Kung walang makitang sintomas ng sakit, agad namang pauuwiin ang nasabing pasahero, ngunit dadaan sila sa daily symptoms monitoring sa loob ng 21 araw na pangangasiwaan naman ng mga LGU. Kung magpakita ng sintomas, agad silang dadalhin ng BOQ sa isolation facility para sa 21 araw na mandatory quarantine. Sa pinakahuling datos ng United States Center for Disease Control and Prevention o CDC as of June 2, 363 na ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa DRC habang 62 ang nasawi. As of June 4 naman, 16 na ang naiulat na kaso sa Uganda, isang namatay habang tig-isa rin ang probable case at probable death. Samantala, karaniwang lumalabas ang sintomas ng taong may exposure sa sakit matapos pa ang 2 hanggang 21 araw o kaya naman 8 hanggang 10 araw. Madalas na first symptoms o dry symptoms ang lumalabas sa taong na-expose sa virus, gaya ng lagnat, pagsakit ng ulo, sore throat, panghina at pananakit ng katawan. Maaari namang ma-develop ang mga sintomas na ito sa wet symptoms matapos ang 4 hanggang 5 araw, kung saan dito na mararamdaman ang bahagyang pagbawas ng timbang, unexplained bleeding, pagsusuka, pagduwal, pananakit ng tiyan at pagtatae. Posible rin ang mga sintomas gaya ng pananakit ng dibdib, bagal sa paghinga, pagkalito, pamumula ng mata, pagkakaroon ng skin rashes at seizures. Batay naman sa mga pag-aaral ng eksperto, ang mga Ebola survivors ay maaaring magkaroon ng long-term complication gaya ng pagkapagod, pagsakit ng ulo, panlalabo ng paningin, pagiging sensitibo sa liwanag, pananakit at pamumula ng mata, pagdagdag sa timbang at iba pang komplikasyon. Dito sa Pilipinas, una nang siniguro ng Health Department na nasa low risk ang bansa pagdating sa sakit, ibig sabihin mababa ang tsansang makapasok ang virus. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.